Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Akala ng marami tapos na ang banta, pero hindi pa rito nagtatapos ang epekto ng bagyong Ada. Habang ito ay palayo na sa Luzon, patuloy pa rin itong pinapalakas ang northeast monsoon na nagdadala ng malalakas na hangin at mapanganib na karagatan sa malaking bahagi ng bansa. Magandang araw sa inyong lahat. Heto ang pinakahuling update tungkol sa Tropical Depression Ada. Ngayong alas 10 ng umaga, ang sentro ng Ada ay namataan sa layong 445 kilometro silangan ng Kasiguran, Aurora. Ibig sabihin, malinaw na palayo na ito sa kalupaan ng Luzon at patuloy na kumikilos northeastward sa bilis na 10 kilometro kada oras. Pagdating sa lakas, nananatili ang maximum sustained winds na 55 kilometro kada oras, may bugso na umaabot sa 70 kilometro kada oras, at may central pressure na 1,000 hectopascals. Kahit isa na lamang itong tropical depression, malawak pa rin ang saklaw ng hangin nito, na umaabot hanggang 340 kilometro mula sa sentro. Sa ngayon, wala nang nakataas na wind signal sa alinmang lugar sa bansa. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ibig sabihin nito ay ligtas na ang lahat. Dahil sa pinalakas na northeast monsoon, inaasahan pa rin ang malalakas hanggang malabagyong bugso ng hangin, lalo na sa mga baybayin at kabundukan. Ngayong araw, posibleng maranasan ang malalakas na hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Hilaga at Silangang Cagayan, Silangang Isabela, Ilocos Norte, Abra, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Bukas, ika-20 ng Enero, mas lalawak pa ang apektadong lugar kabilang ang Aurora, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Kalayaan Islands, buong Bicol Region, Eastern Visayas, at Dinagat Islands. Pagsapit ng Miyerkules, halos buong bansa ay maaaring makaranas ng malalakas na hangin mula Hilagang Luzon hanggang Mindanao, kabilang ang Metro Manila, Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Bukod sa hangin, seryoso rin ang banta sa karagatan sa susunod na 24 oras. May mga baybayin na inaasahang makararanas ng alon na aabot hanggang 4 na metro, partikular sa Isabela at silangang baybayin ng Mainland Cagayan. Lubhang mapanganib ito para sa anumang uri ng maliliit na sasakyang pandagat. Hanggang 3.5 metrong alon naman ang posible sa Batanes, Babuyan Islands, Aurora, Camarines Norte, at hilagang baybayin ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, 3 metrong alon ang inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Polillo Islands, Catanduanes, at Northern Samar. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ang mga mangingisda at operator ng motorbangka na huwag munang pumalaot, lalo na kung kulang sa kagamitan o karanasan. Mayroon ding mga lugar na makararanas ng katamtamang alon, gaya ng Quezon, Pangasinan, Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Zambales, at ilang bahagi ng Ilocos Region. Pinapayuhan ang lahat ng maglalayag na mag-ingat at iwasan ang paglalayag kung maaari. Sa outlook ng kilos ng bagyo, inaasahang magpapatuloy ang paglayo ni Ada pakanan, at dahil sa tuyong hangin mula sa northeast monsoon, unti-unti pa itong hihina. Posible itong ma-downgrade bilang low pressure area pagsapit ng Miyerkules o mas maaga pa. Sa kabuuan, kahit palayo na si Ada, narito pa rin ang panganib dala ng malalakas na hangin at maalon na karagatan. Huwag maging kampante. Patuloy na makinig sa mga abiso, maghanda, at unahin ang kaligtasan ng inyong pamilya. Ito ang pinakahuling ulat tungkol sa Tropical Depression Ada. Manatiling alerto at ligtas.